What kind of educator do you want to become? Gusto ko maging isang guro na maalala ng mga estudyante ko na hindi lang dahil tinuruan ko sila ng mga lesson, kundi dahil naging gabay at inspirasyon ako sa kanilang mga pangarap. Para kasi sa akin, no, ang pagiging isang guro ay hindi lang tungkol sa pagtuturo sa loob ng classroom. Kasama rin dito yung pag-unawa sa bawat estudyante, no, pag-alam sa kanilang mga struggles at pagtulong sa kanila magkaroon ng confidence sa sarili. No, gusto ko rin maging isang guro na madaling lapitan. Napapansin ko kasi no, karamihan sa mga estudyante na hindi nakakasabay sa lesson dahil nahihiya sila magtanong or natatakot sila magtanong. Ayokong makaramdam no ng yung mga estudyante ko na ayoko makaramdam yung mga estudyante ko na ma-feel nila na mali sila or na nahihiya sila na magtanong sa akin. Gusto kong magkaroon sila ng environment, alam mo yun, kung saan komportable silang magsabi, no, kapag hindi naiintindihan yung mga lesson. No, bilang isang guro kasi, no, gusto ko ring turuan sila na hindi lang ng knowledge at laboratory skill, kundi pati pagiging responsable, no, yung accurate yung pagiging patient, no, at compassionate dahil ang trabaho natin is may malaking epekto sa buhay ng mga pasyente. Dahil gusto ko maintindihan nila na sa likod ng bawat laboratory result, no, may mga taong kumbaga umaasa sa atin sa kanilang buhay. Higit sa lahat, no, gusto ko maging isang guro na kapag nakamit nila na yung mga makamitan ng mga estudyante ko yung kanilang mga pangarap, na maalala nila ako, na masasabi nila na naging parte ako ng kanilang journey. Napakasarap sa bilang isang guro na masabihan na naging parte ka ng kanilang journey, no, or at sa mga achievement nila. How can you inspire future healthcare professionals as a MLS teacher? Bilang isang medical laboratory scientist teacher, gusto ko ma-inspire ko ang mga future healthcare professional sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila kung gaano kahalaga ang role ng isang healthcare. Gusto ko yung paintindi sa kanila na hindi lang basta pagkuha ng sample o paggawa ng laboratory test ang trabaho natin or namin. No? May patient na umaasa sa maging resulta ng ginagawa natin, kaya kailangan maging maingat, responsable, lalo yan, at accurate sa bawat trabaho. Gusto ko rin silang ma-inspire sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga real-life experiences at situation na makikita nila sa laboratory. Para mas maintindihan nila kung paano ginamit ang mga natutunan nila sa totoong buhay, at kapag nahihirapan sila, gusto kong ipaalala sa kanila na normal lang mahirapan. No, normal lang talaga mahirapan at hindi ibig sabihin nun, no, na hindi na nila kaya. Gusto ko maging isang taong magpapaalala sa kanila kung bakit nila, no, pinili ang landas na yan o yung kurso nila. Hindi lang para makapasa o magkaroon ng trabaho, kundi maging healthcare professional balang araw at makatulong sa ating bansa at sa kanilang pamilya at sa ibang tao. Para sa akin, yun ang paraan kung paano sila mag-inspire bilang isang medical technology, inshallah. How will your teaching improve patient care? Alam niyo po, no, ang pagtuturo ko ay makakatulong sa patient care sa pamamagitan ng pagturo sa mga estudyante na maging maingat at maging responsable sa kanilang ginagawa sa laboratory. Gusto kong maintindihan nila na importante ang bawat laboratory result dahil ginagamit ito ng mga doktor natin para malaman kung ano yung kondisyon ng isang pasyente at kung ano yung tamang treatment para sa kanila.
habang magtuturo ako, gusto ko na hindi lang ako mag-focus sa mga theories, no, at procedure. Gusto ko rin ipaliwanag sa kanila na kung bakit kailangan nilang gawing tama ang bawat step at kung ano yung pwedeng mangyari kapag nagkamali sila. Sa ganitong paraan, no, matututo sila matututo sila na maging mas careful pa sa ginagawa nila at seryosohin yung kanilang trabaho. Para sa akin, kapag natuto ang mga future laboratory scientists na gumawa ng tama at accurate na result, mas makakatulong sila sa mga doktor natin at sa mga pasyente natin balang araw.